Sa isang disyerto na walang buhay ay may tumubong dalawang anino at bumagsak ito sa bayan ng Karakura. Pagkatapos nun ay pinakita ang babaeng si Rukia na sinabing may nararamdaman siyang malakas na spirit energy bago tumalon sa bayan sa ibaba. Sa sumunod na gabi ng takip silim, binugbog ng binatang si Ichigo ang 5 kupal na skateboarder. Dahil itinumba ng mga ito ang mga bulaklak na nakalagay sa florera na para sa isang bata na namatay sa lugar. Nang wala na ang mga kupal ay nangako si Ichigo sa kaluluwa ng bata na magdadala siya ng bagong bulaklak kinabukasan. Pagdating sa kanilang bahay ay sinalubong si Ichigo ng malakas na sipa ng kanyang ama na si Ishan dahil nahuli siya sa kanilang hapunan. Sinubukan ni Ichigo na magpaliwanag pero ayaw siyang pakinggan ng kanyang ama kaya nilabanan na lang niya ito. Dahil sa nangyari ay nawalan na ng ganang kumain si Ichigo at pumasok na lang sa kanyang kwarto. Pinagalitan ni Karin ang kanilang ama at sinabihan na isip bata. Umiyak si Ishan at nagsumbong sa malaking litrato ng kanyang asawa sa pader. Kinaumagahan, may balita sa telebisyon tungkol sa aksidenteng nangyari sa Karakura Station. Nagulat si Ichigo nang makita ito. Maya-maya ay pinuntahan ni Ichigo ang pinangyarihan ng insidente at doon ay nakita niya ang paglitaw ng isang halimaw. Tumakbo si Ichigo kasama ang kaluluwa ng batang babae. Nagawa silang maabutan ng halimaw pero buti na lang ay dumating si Rukia at mabilis itong tinapos. Sinubukan ni Ichigo na kunin ang atensyon ni Rukia pero tiningnan lang siya nito at umalis. Nang gabing iyon, habang iniisip ang mga nangyari ay nagulat si Ichigo nang biglang lumitaw si Rukia sa pader ng kanyang kwarto. Sinipa niya ito ng malakas sa likod dahil ayaw siyang pansinin. Dahil dito ay nalaman ni Rukia na nakikita siya ni Ichigo at sobrang nagtaka. Tinanong ni Ichigo kung sino siya at sinabi niyang siya ay isang shinigami. Sa kaparehong sandali, ang kaluluwa ng batang babae ay hinahabol ng hindi nakikitang halimaw. Balik sa kwarto ni Ichigo, inulit ni Ichigo ang paliwanag ni Rukia na siya ay isang shinigami na ipinadala mula sa Soul Society para magpalayas ng mga demonyo. Ganun pa man tumanggi si Ichigo na paniwalaan ang anuman sa mga sinabi ni Rukia. Sinabihan niya si Rukia na sa ibang lugar na lang maglaro at tinawag na bata. Nagalit si Rukia at ginamitan si Ichigo ng isang mataas na uri ng spell para hindi ito makagalaw. Mayabang na sinabi ni Rukia kay Ichigo na mukha lang siyang bata pero mas mahaba ng 10 beses ang kanyang buhay. Pagkatapos ay biglang inilabas ni Rukia ang kanyang espada at idinikit ito sa ulo ng kaluluwa na sumusunod kay Ichigo. Sinabi ni Rukia sa kaluluwa na huwag mag-alala dahil mapupunta siya sa mapayapang lugar ng Soul Society. Pag-alis ng kaluluwa ay nagpasya si Rukia na ipaliwanag ng mas malinaw kay Ichigo ang lahat. Ipinaliwanag ni Rukia na may 2 uri ng kaluluwa sa mundo at ito ay mga holes at mga hollow. Sa pagpapatuloy ay sinabi ni Rukia na may 2 trabaho ang tulad niyang shinigami at ito ay ang magpadala ng kaluluwa sa Soul Society at ang magpalayas ng mga hollow. Pagkatapos ay pinakita ang kaluluwa ng batang babae na nadapa. Ganun pa man biglang may nakakuha sa atensyon ng hollow na humahabol sa kanya at biglang umalis. Narinig ni Ichigo ang paparating na hollow at sinabi niya ito kay Rukia. Hindi nagtagal ay nakalapit na ang hollow at biglang sumigaw ang kapatid ni Ichigo na si Yuzo. Humingi ng tulong si Yuzo kay Ichigo na iligtas si Karin. Dahil dito ay pinilit ni Ichigo na gumalaw, na ikinagulat ni Rukia dahil nagagawa nitong malabanan ang kanyang spell. Nagalit si Ichigo nang makita si Karin na hawak ng hollow at pinilit na sirain ang spell na nakagapos sa kanya. Pagkatapos makawala ay sumugod si Ichigo kaya sumugod na rin si Rukia at tinaga sa braso ang hollow. Nasaktan ng hollow sa atake ni Rukia at tumakas. Sinabi ni Rukia kay Ichigo na huwag mag-alala kay Karin dahil hindi kinuha ng hollow ang kaluluwa nito. Dahil ang kaluluwa na puntirya ng hollow ay ang may malakas na enerhiya at ito ay matatagpuan sa kanya. Ipinaliwanag ni Rukia na may nakatagong mataas na spirit energy sa loob ni Ichigo at nagsimula itong lumabas nang lumapit siya sa kaluluwa ng batang babae. Biglang bumalik ang hollow at inutusan ni Rukia si Ichigo na tumakas. Ganun pa man ay tumanggi si Ichigo na sumunod dahil sinisisi niya ang kanyang sarili sa mga nangyayari. Inatake si Ichigo ng hollow pero humarang si Rukia at napinsala ng matindi. Pinagalitan ni Rukia si Ichigo at tinawag na bobo. Tinanong ni Rukia si Ichigo kung gusto niyang iligtas ang kanyang pamilya. Nang sabihin ni Ichigo na oo, itinutok ni Rukia ang kanyang Zanpakuto kay Ichigo at inutusan niya ito na magpasaksak sa dibdib. Sinabi ni Rukia na hindi niya sigurado kung gagana ito pero ito lang ang paraan para mailipat niya ang kanyang kapangyarihan bilang shinigami kay Ichigo ng pansamantala.
Tinanggap ni Ichigo ang Zanpakuto ni Rukia at itinusok ito sa kanyang dibdib. Naging malakas na Shinigami si Ichigo at hinarap niyang mag-isa ang kupal na halo. Habang nagaganap ang laban, sinabi ni Rukia sa kanyang sarili na ngayon lang siya nakakita ng taong katulad ni Ichigo. Kinabukasan, nagalit si Ichigo sa kanyang ama dahil sinubukan siya nitong atakihin para lang gisingin. Pagkatapos nun ay nagulat si Ichigo nang malaman niya na hindi naaalala ng kanyang mga kapatid ang nangyari. Akala ng mga ito ay binangga ng truck ang kanilang bahay kaya nasira. Pagpasok sa school, nabangga ni Ichigo ang kanyang kaklase na si Orihime habang naglalakad ito kasama si Tatsuki. Humingi ng paumanhin si Ichigo pero natakot sa kanya si Orihime at tumakbo. Pagpasok sa classroom, agad tinanong ng kanyang mga kaklase si Ichigo tungkol sa pagbangga ng truck sa kanilang bahay. Nagulat si Ichigo nang bigla siyang lapitan ng isang estudyante na kamukha ni Rukia. Ayon sa kanyang mga kaklase ay bagong lipat ito sa kanilang eskwelahan. Kinausap ni Ichigo si Rukia sa labas para tanungin kung ano ang ginagawa nito. Pagkatapos asarin si Ichigo ng husto ay ibinunyag ni Rukia na hindi na siya makabalik sa Soul Society dahil wala na ang kanyang kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Rukia na ang kanyang kapangyarihan ay nahigop lahat ni Ichigo, at kinakailangan muna niyang gumamit ng pekeng katawan habang naghihintay na bumalik ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos magpaliwanag ay idineklara ni Rukia na si Ichigo na muna ang gagawa ng kanyang trabaho. Mariing tumanggi si Ichigo at naglakad paalis, pero hindi sumuko si Rukia at inilabas ng puwersahan ang kaluluwa ni Ichigo sa katawan nito para wala na itong magawa. Dinala ni Rukia si Ichigo sa lugar kung nasaan ang kanyang misyon. Pagdating sa lugar ay nakita nila ang isang kaluluwa ng batang lalaki na hinahabol ng Hollow. Gustong tulungan ni Ichigo ang bata pero ayaw siyang payagan ni Rukia. Ipinaliwanag ni Rukia na ang trabaho ng Shinigami ay magbalanse at hindi magligtas ng kaluluwa. Sinabihan ni Rukia si Ichigo na huwag tulungan ang bata pero hindi ito nakinig. Pagkatapos patayin ang Hollow ay ipinadala ni Ichigo ang bata sa kabilang buhay para hindi na ito mapahamak pa. Natuwa si Rukia at pinuri si Ichigo sa ginawa nito. Pagsapit ng dilim, pinakita si Orihime na pinagmamasdan ng namatay nitong kuya sa labas ng bintana. Ilang saglit pa ay may lumitaw na dalawang Hollow at kinuha ang kuya ni Orihime. Dinala ng dalawang Hollow ang kuya ni Orihime sa kanilang mundo para kainin. Sinubukan pang tumakas ng kuya ni Orihime pero hindi ito nagtagumpay. Pagkatapos makain ng mga Hollow ay naging isang Hollow na rin ang kuya ni Orihime. Kinabukasan, nainis si Ichigo dahil sinusundan siya ni Rukia. Maya-maya pa ay nakita nila si Orihime na nasagasaan ng kotse. Pinuntahan nila ito para tulungan pero sinabi nito na ayos lang siya. Nakilala ni Orihime si Rukia at binati nila ang isa't isa. Habang nagkukwento si Orihime ay napansin ni Rukia na may pasa ito sa binti. Nang tanungin tungkol sa pasa ay sinabi ni Orihime na baka nakuha niya ito sa pagbunggo sa kanya ng kotse. Ganun pa man hindi ito masyadong masakit kaya ayos lang siya. Pagkatapos nun ay nagpaalam na si Orihime at umalis. Habang naglalakad pa uwi ay tinanong ni Rukia si Ichigo kung malapit ba sila ni Orihime. Sinabi ni Ichigo na hindi siya malapit kay Orihime pero malapit siya sa kaibigan nito. Dahil dito ay nakwento ni Ichigo kay Rukia na ang kuya ni Orihime na si Sora ay naaksidente at namatay sa kanilang klinik. Nang tanungin ni Rukia kung malakas na ba ang kanyang pakiramdam sa mga kaluluwa noon, sinabi ni Ichigo na hindi pa at ipinaliwanag na kamakailan lamang siya nagsimulang makakita at makausap ng mga kaluluwa. Tinanong ni Ichigo si Rukia kung bakit ito nagtatanong pero hindi ito sumagot. Samantala, dinalhan ni Tatsuki ng ulam si Orihime para hindi ito kumain ng mga kakaibang pagkain. Sa klinik ng mga Kurosaki, tinanong ni Yuzo si Ichigo kung nakita ba nito ang kanyang pajama at damit. Sinabi ni Ichigo na hindi kaya umalis na lang si Yuzo. Ilang saglit pa ay nakatanggap ng misyon si Rukia at nagulat si Ichigo nang lumabas ito sa kanyang cabinet. Agad na inilabas ni Rukia si Ichigo sa katawan nito bago pa ito mahawakan ng Hollow. Inutusan ni Rukia si Ichigo na kalabanin ang Hollow at sumunod naman ito. Nagawang mawasak ni Ichigo ang maliit na parte ng maskara ng Hollow at nalaman niya na ito ang kuya ni Orihime na si Sora. Pag-alis ng Hollow ay sinabi niya ito kay Rukia. Sa kaparehong sandali, pinakita ang naging Hollow na si Sora na bumalik sa mundo ng mga Hollow at nagpagaling ng pinsala. Samantala, sinabi ni Rukia kay Ichigo na hindi inaatake ng mga Shinigami sa maskara ang mga Hollow para maiwasan nila na makilala ito. Nagulat si Ichigo nang ibunyag ni Rukia na ang mga Hollow ay dating kaluluwa ng mga tao.
Ipinaliwanag ni Rukia na nagiging hollow ang mga kaluluwa kapag ito ay hindi umalis o kapag nakain ng hollow. Sa bahay ni Orihime, kinuwento ni Orihime kay Tatsuki na kasama ni Ichigo si Rukia. Biglang namula ang mukha ni Orihime at nabaliw nang tanungin siya ni Tatsuki kung inalok ba siya ni Ichigo na ihatid pa uwi. Maya-maya ay biglang nakaramdam ng pagyanig ang dalawa at sobrang natakot. Samantala, sinabi ni Rukia kay Ichigo na siya ang target ni Sora at sa tingin niya ay may nag-uutos dito. Pinilit ni Rukia si Ichigo na patayin si Sora dahil malalagay din sa panganib ang buhay ng iba kasama na rin si Orihime na kapatid nito. Nagmadali si Ichigo na puntahan si Orihime. Habang nasa daan ay ipinaliwanag sa kanya ni Rukia na ang mga hollow na dating kaluluwa ay madalas na inaatake ang mga mahal nila sa buhay. Ibinunyag ni Rukia na ang pasa ni Orihime sa binti ay hindi galing sa kotse kundi sa kamay ng isang hollow. Sa bahay ni Orihime, puwersahan na inilabas ni Sora ang kaluluwa ni Orihime sa katawan nito, habang si Tatsuki naman na hindi siya nakikita ay walang awa niyang inatake ng sunod-sunod. Binangga ni Orihime si Sora para matigil ang pag-atake nito kay Tatsuki. Ganun pa man dahil hindi nakakakita ng kaluluwa si Tatsuki ay natakot lang ito nang subukang hawakan ni Orihime. Sinubukan ni Sora na kausapin si Orihime pero hindi na siya nito naaalala. Nagalit si Sora at inatake si Orihime pero dumating si Ichigo para protektahan ito. Napilitan na umatras si Sora at iniwan nito si Ichigo na nagtataka kung paano siya nakikita ni Orihime. Nang mapagtanto ni Ichigo na isang kaluluwa na rin si Orihime ay biglang bumalik si Sora. Kinuha ni Sora si Orihime at binugbog si Ichigo. Muling kinausap ni Sora si Orihime at nakilala na siya nito. Sinabi ni Sora na nalulungkot siya dahil nakakalimutan na ni Orihime na magdasal para sa kanya, mula nang makipagkaibigan ito kay Tatsuki at nang pumasok na ito sa high school. Dagdag pa ni Sora kung talagang mahal pa siya ni Orihime ay susundin nito ang kanyang gusto. Ganun pa man nang sabihin ni Sora na aalis muna siya para patayin si Ichigo ay pinigilan siya ni Orihime. Sobrang nagalit si Sora at sinimulang patayin si Orihime. Buti na lang ay dumating si Ichigo at inatake ng sunod-sunod si Sora. Sinabi ni Ichigo na walang kwentang kuya si Sora dahil pinapatay nito ang sariling kapatid. Sumagot si Sora na hindi totoo ang sinasabi ni Ichigo sabay utos kay Orihime na lumapit. Nang makita ni Sora ang ipit sa buhok ni Orihime ay bigla nitong naalala ang masasayang alaala nilang magkapatid. Nakaapekto ito sa pag-iisip ni Sora at lalong nagwala. Ganun pa man pinigilan ito ni Ichigo sa pamamagitan ng laban. Natigil ang laban nang biglang harangin ni Orihime ang atake ni Sora na para kay Ichigo. Ibinunyag ni Orihime na kasalanan niya ang lahat dahil nakiusap siya kay Sora na huwag siyang iwan kaya hindi ito tumawid sa kabilang buhay at nanatili na lang sa kanyang tabi. Ibinunyag din ni Orihime na si Sora ang may gawa ng pasa sa kanyang binti dahil hinila siya nito para hindi masagasaan ng kotse. Pagkatapos ay inamin ni Orihime na sinasadya niya talaga na ipakita kay Sora na masaya na ang kanyang buhay para tumawid na ito sa kabilang buhay. Muling nang ibabaw ang pagiging tao ni Sora at pilit na nilabanan ang hollow na kumokontrol sa kanya. Tuluyan nang nawalan ng malay si Orihime dahil sa natamo nitong pinsala. Sinabi ni Rukia na ayos lang si Orihime dahil konektado pa ito sa kanyang katawan at pinagaling ito gamit ang kanyang kido. Pinagsisihan ng sobra ni Sora ang kanyang nagawa sa kanyang kapatid at nagdesisyon na tapusin na ang sarili gamit ang Zanpakuto ni Ichigo. Gustong pigilan ni Ichigo si Sora pero nang ipaliwanag ni Rukia na hindi pinapatay ng mga Shinigami ang mga hollow kundi nililinis lamang para makatawid ay hinayaan na niya ito. Bago saksakin ni Sora ang sarili ay nagkamalay si Orihime. Sinabi ni Orihime na nagsisisi siyang inaway niya si Sora sa araw na bago ito mamatay dahil lang sa hindi niya nagustuhan ang ibinigay nitong ipit sa buhok. Pagkatapos nun ay nagpaalam na si Orihime sa kanyang kuya. Nang tuluyan ng maglaho si Sora ay hindi na napigilan ni Orihime ang pagbuhos ng kanyang luha. Kinabukasan, iginiit ni Orihime sa kanyang mga kaibigan na winasak ng mga sumo wrestler ang kanyang bahay pero hindi naniniwala sa kanya ang mga ito. Lumalabas na pinalitan pala ni Rukia ang alaala ni Orihime para pagtakpan ang nangyari. Pagkatapos ay sinabi ni Ichigo na pumapayag na siya na pansamantalang tulungan si Rukia sa trabaho nito bilang Shinigami. Sa isang construction site, sinabi ni Harutoki kina Gitano at Chad na ang kanyang dalang ibon ay isinumpa at namatay ang lahat ng unang amo nito. Habang nagdedesisyon sila kung sino ang mag-aalaga sa ibon ay may bumagsak na bakal mula sa itaas, sa mundo ng mga hollow.
Sinabi ng Hollow na si Grand Fisher na dapat ay kumain sila ng mga Shinigami para mapunan ang kanilang walang kwentang buhay. Pagkatapos nun ay pinakita si Chad na sinalo ang bakal para iligtas ang ibon. Nagpasalamat ang ibon kay Chad at nagpakilala bilang Yuichi na ikinagulat nilang lahat. Kinabukasan sa school, hindi makapaniwala si Ichigo na nagawa ni Rukia na mapagaling ang kanyang mga sugat sa loob lamang ng isang araw. Biglang dumating ang kaklase nilang si Mizuhiro at sinubukan na diskartehan si Rukia. Ganun pa man agad na pinigilan ni Ichigo si Mizuhiro at sinabihan si Rukia na mag-ingat dito dahil mahilig ito sa matandang babae. Pagkatapos ni Mizuhiro ay si Keigo naman ang dumating. Nagpasalamat si Keigo kay Ichigo sa pagdala kay Rukia sa rooftop. Pagkatapos ay nagpakilala ito kay Rukia at nagpasikat. Dumating din si Chad at nalaman nila na nasangkot ito sa maraming aksidente kaya marami itong mga sugat. Nang makita ni Ichigo ang ibon na nagsasalita ay nakaramdam siya ng kakaiba kaya tinanong niya si Chad kung saan ito nakuha. Magkukwento sana si Chad pero bigla itong tinamad at sinabi na lang na ibinigay lang sa kanya ang ibon. Sinabihan ni Rukia si Ichigo na huwag mag-alala dahil wala siyang nararamdaman na kasamaan sa ibon. Ganun pa man iminungkahi niya na magsagawa pa rin sila ng konso. Tinulungan ni Ichigo si Rukia na magtusok ng straw sa kanyang inumin at ikinwento kung paano niya nakilala si Chad. Ayon kay Ichigo ay madalas siyang napapaaway noon dahil sa kulay ng kanyang buhok na agaw pansin. Isang araw nang malagay siya sa delikadong sitwasyon ay dumating si Chad at tinulungan siya kahit hindi ito nakikipag-away. Pag-uwi galing sa school, nakita ni Ichigo ang kanyang pamilya na nagkakagulo sa pagresponde sa isang kalapit na aksidente. Nag-alok siya ng tulong pero tinanggihan siya ng kanyang ama. Makalipas ang ilang sandali, nagulat si Ichigo nang makita na ang isa sa mga pasyente na dumating ay si Chad. Habang ginagamot si Chad ay muling nakaramdam ng kakaiba si Ichigo at ipinaalam niya ito kay Rukia. Lumalabas na nararamdaman ni na Ichigo at Rukia na ang mga pinsala ni Chad ay dulot ng isang hollow. Pagkatapos ay pinakita si Karin na hindi mapalagay dahil sa dalang ibon ni Chad. Kinabukasan, nalaman ni Ichigo kay Yuzo na masama na ang pakiramdam ni Karin. Nalaman niya rin na nawawala si Chad kaya agad silang lumabas ni Rukia para hanapin ito. Sinabi ni Rukia kay Ichigo na wala siyang nararamdaman na hollow at ipinaliwanag kung paano niya ito nagagawa gamit ang kanyang drawing. Kaso sa pangit ng kanyang drawing ay walang naintindihan si Ichigo. Biglang naalala ni Ichigo ang ibon at naisip na gamitin ito para mahanap si Chad. Nagulat si Rukia nang biglang gumamit si Ichigo ng Reiatsu sa isang abandonadong factory. Humihingi ng paumanhin ang ibon kay Chad para sa mga kamalasan na kanyang naidudulot dito. Hiniling ng ibon kay Chad na kalimutan na lang siya at itapon pero hindi ito pumayag. Samantala, hindi makapaniwala si Rukia na nagagawa na agad ni Ichigo na makagamit ng malakas na teknik. Nang mahanap na ni Ichigo ang lokasyon ng ibon ay agad na silang umalis sa abandonadong factory. Nagsimula na namang salakayin ng hollow si Chad kaya napilitan itong tumakbo. Nakita ni na Ichigo si Chad na tumatakbo pero hindi nila ito agad nasundan dahil dumating si Karin. Sinabi ni Rukia kay Ichigo na iuwi muna si Karin sa bahay at siya na muna ang bahala kay Chad. Pumayag si Ichigo pero sinabihan niya si Rukia na mag-ingat dahil hindi pa bumabalik ang kapangyarihan nito. Habang tumatakbo pabalik sa bahay, sinabi ni Karin kay Ichigo na nakita niya ang alaala ng batang kaluluwa na nasa ibon. Nalaman niya na pinatay ang nanay ng batang kaluluwa sa harapan nito mismo. Pagkatapos ay nagmakaawa si Karin kay Ichigo na iligtas ang batang kaluluwa. Samantala, habang hinahabol ni Rukia si Chad ay may narinig siyang boses. Biglang lumitaw ang hollow na si Shrieker at umatake kaya nilabanan ito ni Rukia. Sinabi ng ibon kay Chad na inaatake si Rukia ng hollow na humahabol sa kanila. Nagdesisyon si Chad na iwan muna ang ibon para tulungan si Rukia. Samantala, walang epekto ang lahat ng atake ni Rukia kay Shrieker dahil masyado pang mahina ang kanyang kapangyarihan. Nang malaman ni Shrieker na isang Shinigami si Rukia, ikinwento nito na may kinain siyang dalawang Shinigami na sinubukan na tulungan ang batang kaluluwa. Sa gitna ng daan, hiniling ni Karin kay Ichigo na sabihin sa batang kaluluwa na makikita niyang muli ang kanyang ina kung tatawid na siya sa kabilang buhay. Pagkatapos ihatid sa bahay si Karin ay agad na umalis si Ichigo para tuparin ang hiling nito. Samantala, sinuntok ni Chad si Shrieker kaya nabitiwan nito si Rukia. Kaso pagkatapos nun ay patuloy na lang na sumuntok sa hangin si Chad dahil hindi niya nakikita si Shrieker. Muling natamaan ng suntok ni Chad si Shrieker kaya nagdesisyon na itong lumipad. Nang sabihin ni Rukia kay Chad na tumakas na lang dahil nasa ere na si Shrieker,
Biglang tinanong ni Chad kung nasaan ito at hinugot ang malaking poste sa gilid. Inihampas ni Chad ang poste sa direksyon na itinuro ni Rukia at matagumpay nitong natamaan si Shrekker. Ganun pa man sa kabila nito ay hindi pa rin sumuko si Shrekker at tumawag ng mga target leap para hawakan sina Rukia at Chad. Ginamit ni Chad ang kanyang lakas para makawala at pagkatapos ay sinipa niya ang likuran ni Rukia para makawala rin ito. Muling lumipad si Shrekker kaya inutusan ni Rukia si Chad na ihagis siya sa hangin. Kaso biglang may lumitaw na target sa balikat ni Shrekker at pinabagsak si Rukia gamit ang mga linta. Nasalo ni Chad si Rukia pero hindi matanggal ang mga linta na kumapit dito. Nang lumikha si Shrekker ng tunog gamit ang kanyang dila ay biglang sumabog ang mga linta sa katawan ni Rukia. Tumayo si Chad para harapin si Shrekker pero bigla siyang napatigil nang makita na hawak nito ang ibon na si Yuichi. Ginamit ni Shrekker ang ibon bilang hostage para mapigilan si Chad sa pag-atake. Tumayo si Rukia at sinabihan si Chad na huwag nang gumalaw para sa kaligtasan ng ibon. Pagkatapos ay tumakbo siya para magpahabol kay Shrekker at sa mga alagad nito. Muling nasabugan ng mga linta si Rukia at tuluyan ng napinsala. Ganun pa man ay hindi ito sumuko at nagpatuloy pa rin sa pagtakbo. Biglang huminto si Rukia sa isang walang taong intersection. Kaya napatigil din ang naguguluhang si Shrekker at tinanong kung sumusuko na ba si Rukia. Habang sinasabi ni Rukia kay Shrekker na hindi pa siya sumusuko, biglang dumating si Ichigo at tinapakan si Shrekker sa ulo. Ipinakilala ni Ichigo ang kanyang sarili kay Shrekker bilang kapalit na Shinigami ni Rukia. Nainis si Shrekker at nagsimula ng umatake kaya nagbagong anyo na rin si Ichigo at sumugod. Sobrang nakalalamang si Ichigo sa laban. Ganun pa man bigla nitong itinigil ang pag-atake at tinanong si Shrekker kung siya ba ang pumatay sa magulang ni Yuichi. Inamin ni Shrekker na siya nga ang pumatay sa magulang ni Yuichi at ikinwento na ito ang huli niyang biktima bilang isang sikat na mamamatay tao noon, bago siya aksidenteng mahulog sa ikalawang palapag ng bahay at mamatay dahil kay Yuichi nang biglang hatakin nito ang kanyang sapatos. Inilagay niya sa ibon ang kaluluwa ni Yuichi bilang paghihiganti. Pagkatapos ay pinangakuan niya ito na muling bubuhayin ang kanyang ina kung makakaiwas ito sa kanya ng 3 buwan. Naniwala sa kanya si Yuichi at sinikap na tumakbo. Ayon kay Shrekker ang pinakagusto niya sa kanilang kasunduan ay ang pagpatay niya sa mga taong nagbibigay ng proteksyon kay Yuichi. Biglang tinulak ni Shrekker si Ichigo at binato ng mga linta. Nasalo ni Ichigo ang mga linta at pinakain niya ito kay Shrekker. Ayaw pasabugin ni Shrekker ang mga linta kaya hinugot na lang ni Ichigo ang dila nito at tinaga sa muka ng Zanpakuto. Biglang may lumitaw na pinto sa likod ni Shrekker. Ayon kay Rukia ay pintuan ito sa impyerno at kinukuha nito ang mga halo na gumawa ng matinding krimen bago mamatay. Pagkatapos kunin ng pintuan ng impyerno si Shrekker ay agad na pinuntahan ni na Ichigo at Rukia si Yuichi. Malungkot na sinabi ni Rukia na hindi na niya maibabalik si Yuichi sa katawan nito dahil wala na ang kadena na nagkokonekta dito. Sobrang nalungkot si Yuichi pero nang sabihin ni Ichigo na makikita na niya ang kanyang ina ay muli ito naging masaya. Pinasalamatan ni Yuichi si Chad para sa pagprotekta nito sa kanya at masayang nagpaalam. Pagkatapos nun ay ginawa na ni Ichigo kay Yuichi ang konso. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang kama ay lumuluhang nagpasalamat si Karin kay Ichigo.